Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 81, bandang 10 AM nang nagbabrowse si Hailey sa Louis Vuitton store sa Premium Mall. Habang sinusulyapan niya ang mga bag na naka-display, tumunog ang kanyang telepono. Marahan niyang sinagot ang tawag, "Hey, Ma'am. Hailey, wala ka namang matitira, di ba? Kailangang magbayad ng iyong kapatid para sa paaralan, kaya iniisip namin kung maaari kang tumulong sa pag-aayos sa amin kahit sandali." "Saan ako kukuha ng pera, Ma? I don't even have enough to keep myself afloat at the moment, so no, I can't help you guys out," tugon ni Hailey, mabilis na tinalikuran ang kanyang ina. Nang sumunod na sandali, napuno ng matinis na boses ng kanyang ina ang kabilang linya. "Ano na lang ang pinagkakaabalahan mo nitong mga araw na ito? Baka tinatamad ka lang, di ba? Pinalaki kita para lang maging walang kwenta ka na kahit 2,000 di mo kayang tulungan kami. Isaalang-alang ang iyong sarili ang aking pinakamalaking kabiguan." Walang pakialam si Hailey habang tinatanggap niya ang masasakit na salita ng kanyang ina. Nang nagawa na ng matandang babae ang bawat insulto na maaari niyang gawin sa maikling panahon, ibinaba niya ang tawag. Noon lang lumingon si Hailey sa retail assistant, at sa tono na tila kailangan niya ng emosyonal na paglabas, nabigla siya at sinabing, "I ring up ang bawat bag sa stand na ito ngayon din." Natarante siyang tinitigan ng katulong. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Hailey sa telepono kanina, kaya halos hindi siya makapaniwala na may pera ang dalaga para pambayad sa mga bag na ito. Sa kasamaang palad, sa isang deft swipe ng kanyang unlimited black card, binayaran ni Hailey ang mga bag at umalis sa tindahan ng walang tigil. Nang hapong iyon, nakaupo si May sa gilid ng kanyang upuan sa tapat ni Hailey habang pasulyap-sulyap sa high-end na restaurant. "This is the first time I've been to somewhere as fancy as this, Hailey. Ito ay hindi ka panipaniwala." Inilapit ni Hailey ang kanyang tasa sa kanyang labi ng eleganteng kaya niya at humigop. "Sabihin sa akin ang tungkol sa kamakailang mga pag-unlad ni Anastasia, Mayo. Alam mo ba ang kompetisyon sa disenyo ng alahas na kamakailan ay inorganisa? Tila, ang disenyo ni Anastasia ay nakapasok sa finals, at ang mananalo ay idedeklara sa susunod na linggo. Kung manalo siya, tatanggap siya ng 1,000,000 na premyong pera." Paalam ni May sa babae habang kumikinang ang selos sa mga mata nito. Maging si Hailey ay nagulat nang marinig niya ito. "Ano? 1,000,000? Tama iyan. Ang isang kompetisyon na tulad nito ay karaniwang natataas ang premyong pera sa humigit kumulang 100,000, ngunit narinig ko na talagang gagawin ni Pangulong Presgrave ang lahat sa taong ito at itinaas ang premyo sa 1,000,000. Ito ay groundbreaking." Hinigpitan ni Hailey ang hawak sa tasa niya. Kung hawakan niya ito ng mas mahigpit, maaaring masira ang tasa. Kaya si Elliot ang nag-hike ng premyong pera. "Napaka-generous ni Pangulong Presgrave," sabi ni May na may malungkot na buntong hininga. Agad na naisip ito ni Hailey bilang isa sa mga paraan ni Elliot upang mabayaran ang mga ginawa ng ina ni Anastasia, na nangangahulugan na si Anastasia ay nakatakdang manalo sa kompetisyon at lumayo na may 1,000,000 premyong cash. Si Elliot ay gumamit ng kapangyarihan sa iba't ibang mga industriya sa ilalim ng conglomerate, at tanging paglalaro ng bata para sa kanya ang manipulahin ang mga resulta ng isang kompetisyon sa disenyo ng alahas. Tulad ng nangyari, hindi ito gaanong nakakagulat kung nanalo si Anastasia sa unang pwesto. Hindi ko hahayaang lumayo si Anastasia dala ang perang iyon ng ganoon kadali. Hindi ko hahayaang manalo siya sa kompetisyon ng hindi man lang pinagpapawisan." Napuno ng sama ng loob at galit si Hailey na gusto niyang paalisin si Anastasia sa burgwa at tuluyan siyang alisin sa industriya ng disenyo. "Gusto ko ang kanyang reputasyon ay aipakin sa mga aso. Ang kompetisyon sa disenyo ng alahas sa pagkakataong ito ay ang pinakamagandang pagkakataon para maalis ni Hailey si Anastasia. Tingnan natin kung ano ang mararanasan mo kapag nahulog ka ng husto mula sa biyaya." Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Anastasia sa opisina na may dalang 100,000 cash. Kinuha niya ang satchel ng pera at naglakad papunta sa opisina ng presidente, kung saan kumatok siya sa pinto. Si Ray ang nagbukas nito mula sa loob, at nang makita siya, nagtanong siya. "Si President Presgrave ba ay nasa ngayon?" "Oo, siya nga,
Magalang na sagot ni Ray. Tumango siya. May mga bagay akong dapat pag-usapan sa kanya. Dahil doon, nagmarcha siya sa pintuan at nakitang nakaupo si Elliot sa sopa, mukhang abalang-abala habang dumadaan siya sa bulubunduking tumpok ng mga dokumento. Nang maramdaman ni Elliot ang kanyang pagpasok, tumingin lang si Elliot sa kanya, pagkatapos ay ibinaling ang atensyon sa mga dokumentong nasa harapan niya habang nag-aalinlangan siyang nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo? Walang ibang salita, inilagay ni Anastasia ang salansan ng pera sa kanyang harapan at sinabing, narito ako para ibalik sa iyo ang 100,000 na utang ko sa iyo. Natigil sandali ang panulat ni Elliot sa pahina, ngunit nakabawi siya at nag-sign off sa dokumento bago isara ang folder. Nang magawa iyon, tumangala siya sa kanya at malamig na sinabi, tumigil ka dyan, Anastasia. Ibalik mo ang pera mo. Para sa lahat ng kanyang pag-ibig sa pera, hindi nais ni Anastasia na panatilihin ang isang bagay na hindi karapat-dapat sa kanya. Lumingon siya at sinabing, I-donate ang iyong pera sa kawang-gawa kung talagang wala kang ibang paggastos dito. May iba pa sa mundong ito na pahalagahan ang iyong kabutihang loob. Nang marinig ito, nagsalita si Ray sa ngalan ng kanyang amo mula sa kinatatayuan niya sa gilid. Miss Tillman, si President Presgrave ay mayroon ng charitable foundation sa ilalim ng kanyang pangalan, at nag-donate siya ng bilyon-bilyon bawat taon sa nasabing foundation, sabi niya. Nang marinig ito ni Anastasia, napahinto siya at nagpakawala ng nakakahiyang tuyong ubo. Kung ganoon, kunwari ay wala akong sinabi. With that, she flushed sheepishly at umalis. Kabanata 82. Nang sunduin ni Anastasia si Jared mula sa paaralan noong hapong iyon, nakuha niya ang mga detalye para sa family day na itinakda noong Biyernes. Ang mga koponan ay bubuuan ng maximum na 2 mag-aaral bawat isa, at sa isip, ang mga mag-aaral ay dapat magpakita kasama ang kanilang mga magulang. Miss Tillman, I heard from Jared that his father will be here for family day also. Narito ang bagay, kailanganin natin ang taas at timbang ng kanyang ama upang maihanda natin ang kanyang kamiseta para sa programa. Ang mga kamiseta ay gagawin ayon sa mga koponan ng pamilya. Sa sandaling iyon, lumitaw sa isip ni Anastasia ang imahe ng isang matangkad at gwapong figure habang tinanong niya ang guro, kailangan bang magkatugma ang mga damit ng pamilya? Ito ay kinakailangan sa paaralan, Miss Tillman, at ito ay nagtatakda ng uniformeng dress code para sa family day ng mga bata dito. It wouldn't be as fun if everyone wore whatever they want to the games, magiliw na sabi ng guro, kahit na nilinaw niya na ang kinakailangan ay ganap na ipinag-uutos. Bueno, si Elliot ang nangako sa bata na sasali siya sa family day, kaya't kailangan niyang isuot ang kamisete kahit gaano pa ito kapangit, naisip ni Anastasia na may madilim na amusement. Kung ganoon, ang taas ng kanyang ama ay halos 6 na talampakan 3. Wow, matangkad ang tatay ni Jared, di ba? Paano ang bigat niya? Meron siyang medyo standard figure. Okay, kung ganoon. Ngayon, kung maaari mo lang ilipat sa amin ang bayad sa pamamagitan ng parent-teacher group chat, maganda iyon. Nang may baba ang mga detalye, umalis ang guro upang asikasuhin ang iba pa niyang tungkulin. Kasalukuyan, kararating lang ni Anastasia sa bahay kasama si Jared nang tumawag si Francis upang sabihin sa kanya na narito siya at nais niyang isama sila upang pumunta sa bahay siyang. Ang bagong lugar ay isang 2 silid tulugan na apartment, ngunit ang layout ay sumusukat hanggang sa mahigit 100 metro kwadrado. Sa kabila ng 2 silid tulugan, ang sala ay maluwag at mayroong maraming potensyal na disenyo. Na-visualize na ni Anastasia kung paano niya hahatiin ang espasyo at mag-set up ng kidwise corner sa sala na magiging perpekto para kay Jared. Nagtatampok din ang bagong lugar ng 2 balkonahe, isa para sa pagpapalabas ng paglalaba at ang isa para sa mga halaman. Minsan ay nagdagdag siya ng isang maliit na mesa para sa kape at trabaho, at maaari niya itong gawin kanyang sariling panlabas na workspace. Nagustuhan ni Anastasia ang lugar na pinili ni Francis para sa kanya, at na-appreciate niya kung paano niya pinaglaban sina Naomi at Erica para lang makapagbigay siya ng tahanan para sa kanya at kay Jared. I-pack up ang iyong mga gamit at lumipat sa loob kung kailan mo gusto. Kung may kailangan ka man, isang elevator lang ang layo ng mall. Masayang sabi ni Francis habang nakaupo sa couch kasama si Jared sa kandangan. Tumango si Anastasia at sinabing, sige,
babalik ako at mag-impake ng mga gamit natin ngayong gabi. Wala kaming marami, kaya dapat ay tapos na kami sa paglipat bukas ng hapon. Maaari tayong magsimulang magluto ng ating unang pagkain dito bukas ng gabi. Great, then I'll drop by and have dinner with you both, nakangiting sabi ni Francis. Natural, gustong-gusto ni Anastasia na mapasakin ang kanyang ama, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang kanyang mga alalahanin sa harap nito. As if sensing her thoughts, he added hastily, "Don't worry. Pupunta ako mag-isa." Talagang ayaw ni Anastasia na matapos sina Naomi at Erica. Tumango siya at kaagad na sinabi, "Okay." Sa Tillman Residence, hindi pa rin masaya si Naomi tungkol sa pagbili ng kanyang asawa ng apartment unit para kay Anastasia. Ang katotohanan ay lubhang isang tinak sa kanyang tagiliran, at siya ay may mga plano sa paghiling kay Francis na magmayabang sa isang bagong apartment para kay Erica bilang dot. Gayunpaman, alam niyang hindi kakayanin ni Francis ang isa pang apartment kahit na kamakailan lamang ay naging maayos ang kanyang kumpanya. Ito ay halos bilang kung ang universo ay tumutulong sa kanya, lahat ng kanyang mga bid ay naging matagumpay, at ang lahat ay naging maayos sa kumpanya, hindi banggitin ang mga ledger ay mukhang positibo. Pagkatapos ng lahat, hindi naging madali para sa isang maliit na kumpanya na may milyon-milyon lang ang mga asset nito na maging isang nakalistang entity. Samantala, si Elliot ay nasa kanyang opisina sa Presgrave Corporation, at siya ay babalik pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Burgwa ngayong gabi upang itali ang ilang maluwag na dulo sa trabaho. Noon lang, nilapitan siya ni Ray na may hawak na folder at sinabing, "President Presgrave, bagong bid mula sa kumpanya ni Francis, at naaprubahan na namin ito." Tumango si Elliot bilang kasiyahan. "Magaling. President Presgrave, sa palagay ko ay hindi alam ni Francis na ikaw ang lihim na sumusuporta sa kanyang kumpanya at pinapayagan itong umunlad sa kasalukuyang estado nito. Hindi na niya kailangang malaman. Ang kanyang asawa ay nag-alay ng kanyang buhay para sa akin, at nararapat lamang na tretuhin ko ang kanyang pamilya upang mabayaran ang kanyang walang pag-iimbot na gawa." Hinaplos ni Elliot ang pagitan ng kanyang mga kilay nang maramdaman niya ang pagod sa kanya. "President Presgrave, nagbigay na rin kami ng salita sa panel na nagtatrabaho sa kompetisyon sa disenyo ng alahas." "Tama," sabi ni Elliot bilang pagkilala, ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa pag-asa. "Bumalik ka sana sir. It's already 9 p.m., malumanay na turo ni Ray. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Elliot sa kanyang vilya sa mga burol. Nang tumayo siya sa maluwag na sala, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kawalang laman ang kanyang tahanan. Naisip niya ang maliit ngunit maaliwalas na apartment ni Anastasia. Marahil ang paghipol ng isang babae ang kailangan ng bahay na ito, naisip niya. Ang isang bata ay mabubuhay din ang mga bagay. Habang lumilipad ang kanyang isipan, naisip niya sina Anastasia at Jared. Si Anastasia ay isang matigas ang ulo na kaluluwa na tumangging gumawa ng madaling paraan. Bukod dito, siya ay nagsasarili, mapagpasyahan, at walang sino man ang yumuko sa kanyang kalooban para sa kapakanan ng pera. Hindi siya isang taong mabibili niya, at sa lahat ng kapangyarihan na mayroon siya, alam niyang hindi niya ito mapapangasawa sa kanya. Higit sa lahat, siya ang may utang sa kanya. Tulad ng dati, mas nahihirapan siyang manalo kay Anastasia kaysa sa pamamahala sa isang malaking korporasyon na may 1 bilyong halaga. Hindi niya mapigil ang isipin si Anastasia at ang mga kurba ng silhouette nito. Habang iniisip niya ang tungkol sa kanya, mas lumalakas ang init na dumadaloy sa buong katawan niya. Bigla na lang sumikip ang pantalon niya. Kabanata 83. Napayuko siya sa gulat. Paanong ang pag-iisip sa kanya ay naging dahilan upang maging ganito ang reaksyon ng katawan ko? Now that she's found out about the one-night stand between me and Hailey 5 years ago, I bet she'll hate me even more. Tumunog kaagad ang telepono ni Elliot, at binuksan niya ang kanyang telepono upang makita ang isang mensahe mula kay Anastasia kasama ang isang larawan ng isang dilaw na t-shirt. "Ito ang uniforme para sa Family Day. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Isang ordinaryong t-shirt. Pastahan ako na madali mong makukuha ang mga kamiseta na ito na binili sa tindahan sa isang katulad na pattern at mag-cut online para sa ilang pera. Nangako na ako kay Jared, kaya pupunta talaga ako." Mabilis na nag-type ng tugon si Elliot sa mensahe ni Anastasia. "Gayunpaman, hindi talaga ito akma sa iyong imahe,
at sa palagay ko mas mabuti kung hindi ka makikibahagi dito. Maaari kong ipaalam sa guro at pumalit pa rin sa iyong lugar. Matapos basahin ang tugon ni Anastasia na may singkit na mga mata, determinadong nag-text si Elliot. Talagang pupunta ako dyan. Kasabay nito, si Anastasia ay nagte-text kay Elliot habang nakahiga sa kama. Nang makita kung paano nagpumilit si Elliot na pumunta sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pigilan siya sa paggawa nito, sumagot siya ng isang pangungusap. Mabuti, magkita-kita tayo sa 2 PM ngayong Biyernes. Oo naman. Tulog na ba si Jared? Tanong ni Elliot. Tulog siya. Anong ginagawa mo ngayon? Kausap kita habang nakahiga sa kama. Mabilis na pumasok ang tugon ni Anastasia. Anastasia, what if I give you 10 billion to marry to me? Biglang tanong ni Elliot. Nang makita iyon, nablangko ang isip ni Anastasia, 10 billion para pakasalan siya. Haha, iniisip ba niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa load siya? Pumunta ka at hanapin si Hailey kung kailangan mo ng babae. Kahit na malungkot ako, hinding-hindi ko kukunin ang mga natira ni Hailey. Tinanggihan niya si Elliot sa matigas na paraan. Sa mansyon, agad na nagdilim ang mukha ni Elliot nang maging tense ang kapaligiran sa paligid ng couch na kanyang inuupuan. Ganon na ba talaga siya kagalit sa akin? Tumangala siya na may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Maghintay ka lang, Anastasia. Sigurado akong maaantig ka sa aking mga aksyon balang araw sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa tayong napakaraming oras na magkasama sa natitirang bahagi ng ating buhay. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Elliot. Nang mapansin niyang tawag iyon mula kay Hailey ay tinanggap niya ang tawag na nakakunot ang noo. Oy, Hailey. Elliot, natatakot ako. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Hailey na may nakakaawang boses habang pilit niyang pinaparamdam sa kanya ang proteksyon niya. Kukunin ko si Mrs. Collins na pumunta at samahan ka. Hindi, gusto lang kita, Elliot, na naginip ako tungkol sa gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan, at nami-miss talaga kita, gusto kong maramdaman muli ang lahat. Hailey sounded ambiguous and needy. Gayunpaman, huminto si Elliot. Paano niya mami-miss ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan kung nasaktan ko siya ng husto noong gabing iyon? Hailey, naalala mo pa ba kung paano kita tretuhin noong gabing iyon? It should have been a nightmare to you, mahinahong tanong niya. Nang marinig iyon, napangiti si Hailey. Natatakot ako noong gabing iyon, ngunit, hindi na ako natatakot kapag naiisip kita na ang sakit ay naging kasiyahan. Dapat itigil mo na ang pag-iisip tungkol dito. Ayokong matrauma ka, sabi ni Elliot. Sige, kung ganoon. Nga pala, gusto kong bumisita sa kumpanya at makasama ka bukas ng tanghalian. Sure, sagot ni Elliot. Kailangan kong mag-shower ngayon. With that, binaba na niya ang tawag. Kasabay nito, si Hailey, na tumutuloy sa isang mansyon sa sentro ng lungsod, ay malamig na pawis sa kanyang noo. Muntik nang malaman ni Elliot ang totoo. From his tone of voice, I bet he realized kung gaano niya pinahirapan si Anastasia noong gabing iyon. Gayunpaman, siya ay wala sa kanyang isip, at ito ang unang pagkakataon ni Anastasia, kaya bet kung pinahirapan siya ng husto ng isang tulad niya. Ganun pa man, hindi maiwasan ni Hailey na magselos. Kung ako lang sana ang nandoon noong gabing iyon. Mararanasan ko na sana kung paano si Elliot ng todo-todo siya. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang katawan sa pag-iisip ng buff build ni Elliot. Kahit minsan lang, gusto ko talaga siyang maging babae. Kabanata 84, noong Huwebes, nagbakasyon ng kalahating araw si Anastasia at inilipat ang lahat ng kanyang bagahe mula sa apartment patungo sa kanyang bagong lugar sa tulong ni Francis. Habang pinupuntahan ni Francis si Jared, sinimulan niyang palamutihan ang bahay ng mapayapa. Dahil mayroong isang mall sa ibaba na nagpapahintulot kay Anastasia na makuha ang lahat ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, ang lahat ay umuusad ng maayos. Sa gabi, nagluto siya at pinaghandaan sila ng masaganang pagkain. Mula ngayon, mayroon na silang lugar kung saan sila kabilang sa loob ng lungsod. Tay, kumusta ang paglago ng kumpanya mo kamakailan? Curious na tanong ni Anastasia. Lahat ay umuusad ng maayos. Kamakailan lamang ay nakakuha kami ng isang deal na maaaring magbigay sa amin ng humigit kumulang 100 milyon sa kita kung magagawa naming makuha ang aming mga kamay sa proyekto.
Nang marinig iyon, nakaramdam ng saya si Anastasia para kay Francis. Nang makitang hindi na bumabote si Francis, mag-aalala siya kung hindi magiging maayos ang operasyon ng kumpanya. Biglang tumingin si Francis kay Anastasia at seryosong nagtanong, Anastasia, nagpaplano ka bang ipagpatuloy ang iyong pakikipagsapalaran sa larangan ng pagdidisenyo magpakailanman? Hindi mo ba naisip na matutunan kung paano pamahalaan ang isang kumpanya? Kaagad, nahuli ni Anastasia ang ipinahihiwatig ni Francis. Gusto niya bang ako ang pumalit sa kumpanya niya? Sabik na yata siya ngayong malapit na siyang magsisenta. Sa tingin ko ay hindi ako magaling sa ganyan, tatay, sagot ni Anastasia sa paraang nakakahiya sa sarili. Well, at least you are more mature than Erica, and I'd feel more relieved if the company are in your hands, paliwanag ni Francis ng totoo, dahil si Erica ay naging ganap na spoiled kay Naomi at hindi alam kung ano ang gagawin, maliban sa paggastos ng kanyang pera. Bata ka pa, pero, bakit hindi ka magdesisyong muli sa loob ng 2 taon, tatay? I'd still have to wait until Jared gets bigger before I have the time to help you out anyway, mungkahi ni Anastasia pagkatapos magmuni-muni ng sandali. Kahit nagtatanong lang si Francis, masaya pa rin siyang malaman na may plano si Anastasia na tulungan siya. Sige, pamamahalaan ko ang kumpanya sa loob ng 2 taon bago ako magdesisyon na hayaan kang pumalit sa kumpanya, kung gayon. Sa sandaling ito, tumangala si Anastasia kay Francis at napansin ang kanyang mga kulay abong sideburn bago napagtanto na ang kanyang ama ay talagang nagsisimulang tumanda ngayon. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Hailey si Alice, ang katunggali ni Anastasia sa pagkakataong ito, na kumain sa isang restaurant. Pagkatapos, sinabi niya kay Alice kung paano nakatakdang maging panalo si Anastasia sa International Jewelry Design Competition sa pagkakataong ito. Paano mo nalaman ang tungkol dyan, Miss Seymour? Sigurado ka? Tanong ni Alice na kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Maaari kong tiyakin sa iyo na ang aking mga mapagkukunan ay tumpak. Kung gusto mong manalo sa kompetisyon ng patas o maging kakaiba sa iba sa burgwa, kailangan mong alisin si Anastasia. Kung hindi, ang taong hihigit sa lahat ng tao sa kumpanya ay tiyak na siya. Deklara ni Hailey na may matinding kislap sa kanyang mga mata. Paano ba ito posible? Napasimangot si Alice. Miss Thompson, hindi kita sinusubukang takutin, ngunit malalampasan mo lang siya kung aalis ka sa burgwa, o tiyak na maliliman ka ni Anastasia. Miss Seymour, sa tingin ko hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit mo ako inimbitahan. Si Alice ay sapat na matalino upang mahuli ang nakatagong kahulugan. Alam kong galit ka kay Anastasia, at ako rin. Gusto kong umalis siya sa burgwa, at talagang umaasa ako na hindi na siya makakatagal pa sa industriya ng pagdidisenyo ng alahas, kaya umaasa ako na makakasama mo ako. Malinaw, alam ni Alice kung bakit kinasusuklaman ni Hailey si Anastasia. Paano siya, bilang kasintahan ni President Presgrave, ay hindi masusuklam kay Anastasia kapag sina Anastasia at President Presgrave ay patuloy na naglalandian sa isa't isa sa kumpanya. Kaya naman, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Oo naman, handa akong makipagtulungan sa iyo, Miss Seymour, ngunit ano ang magagawa ko? May sagot na si Hailey sa tanong ni Alice. Kilala mo ba ang chairman ng kumpanya na nag-i-sponsor ng International Jewelry Design Competition ngayong taon? Dahil malawak ang koneksyon ni Alice sa larangan ng pagdidisenyo, talagang alam niya kung sino ang chairman na binanggit ni Hailey. Ang chairman ay isang kilalang-kilala na pervert na minsan ay sinubukan siyang yayain na kumain, na gustong tulungan siyang palawakin ang kanyang mga koneksyon, ngunit tinanggihan niya ito. Mayroon akong contact number niya, at maaari ko siyang kontakan anumang oras. Napangisi si Hailey sa kasiyahan. Pinaplano kong kunin siya ni Anastasia sa isang kama bago ito kunan ng larawan at ibunyag ito sa seremonya ng parangal. Noon, tiyak na hindi siya makakapanalo ng anumang mga parangal at magiging katatawanan pa siya sa larangan ng pagdidisenyo. Ano sa tingin mo? Bagamat naisip ni Alice na delikado ang plano, talagang hindi na niya kayang panindigan si Anastasia. Kung si Anastasia ay talagang nakatakdang maging panalo sa kompetisyon sa pagkakataong ito sa loob, ang gantimpala na 1,000,000 ay mapupunta sa kanyang mga bulsa, at hindi iyon tama kay Alice. Oo naman, handa akong tulungan ka sa pamamagitan ng pagpapaalis sa chairman, ngunit paano mo madadala si Anastasia sa bitag? Curious na tanong ni Alice.
May sarili akong paraan. Hilingin sa chairman na lumabas ngayong Sabado ng gabi at iset up muna ang surveillance camera. Tiyak na kukunin ko si Anastasia na magpakita sa kanyang kama sa oras. Kabanata 85. Ngayong kargado na si Hailey, siya ay mas matapang at may opinyon, at tiyak na hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng mga dirty tricks. Sige, it's set. Then, tumanggo si Alice at pumayag na makipagtulungan kay Hailey. Noong Biyernes ng umaga, nakatanggap si Anastasia ng text mula sa guro ni Jared. Yung family activity ay magsisimula ng 2 PM ngayon. Inaasahan namin na ang lahat ng mga magulang ay magiging makakadalaw sa oras. Matapos ipasa ang mensahe kay Elliot, biglang tumunog ang kanyang landline, at sa paghula na malamang na si Elliot iyon, kinuha niya ang telepono. Hello, magkita tayo sa parking lot ng 1 PM. Umalangaw-ngaw ang magnetic voice ng isang lalaki bago sumagot si Anastasia, sige. Matapos ibaba ni Elliot ang tawag, hindi nakaimik si Anastasia habang sinimulan niyang pagsisihan ang kanyang desisyon na hayaan si Elliot na kumilos bilang ama ni Jared na sumali sa pamilya. Mga aktibidad. Hindi ba't ako lang ang humihiling na magalit? Si Nigel na lang dapat ang tinanong ko. Hindi alam kung anong uri ng mga laro ang gaganapin sa mga aktibidad ng pamilya, maaari lamang siyang umasa na maaari silang maging normal na aktibidad sa halip na ang mga nagsasangkot ng labis na pakikipag-ugnayan. Nang mag 1 PM, kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at pumasok sa elevator. Kasabay nito, mabilis na nagmamasid si May kay Anastasia. Sinundan siya at nakangiting nagtanong, aalis ka ba, Anastasia? Oo, kailangan kong umalis para may gawin. Pagkatapos, pinindot ni Anastasia ang unang palapag ng basement habang si May ay bumaba sa unang palapag bago siya mabilis na tumakbo pababa mula sa hagdanan sa. Susundan si Anastasia. Habang pababa siya, nakita niya si Anastasia na pumasok sa pribadong sasakyan ni Elliot. Agad namang nanlaki ang mata ni May. Makikipag-date ba si Anastasia kay President Presgrave sa oras ng trabaho muli? Hindi naman sila papunta sa hotel, diba? Mabilis niyang kinuha ang phone niya at ibinalita kay Hailey ang nakita niya. Matapos malaman ang tungkol sa nangyari, naramdaman ni Hailey ang sobrang galit na maaari siyang pumunta. Baliw anumang segundo, mukhang ginamit talaga ni Anastasia ang trabaho bilang dahilan para makipag-date kay Elliot. Napaka-manipulative na tao, maaari ko nang kumpirmahin iyon. Ang hiki sa leeg ni Elliot ay sadyang iniwan niya. Sa palagay ko si Elliot ay mukhang wala siyang anumang pagnanasa o biological na pangangailangan. Dahil si Anastasia ay palihim na binibigyang kasiyahan siya. Paano kasuklam-suklam? How dare she criticize Elliot in front of me but seduce him behind my back? Gamit ang lahat ng uri ng dirty tricks. Samantala, nagsimulang maramdaman ni Anastasia na siya ay nabaliw upang payagan si Elliot na kumilos bilang ama ni Jared habang sila ay papunta sa kindergarten. Bakit hindi pumunta sa halip? Gagawin ko. Ipaliwanag mo sa guro. Lumingon siya, patungo sa lalaki at iminungkahi na siya. Ayaw niyang masira ang kanyang imahe sa pamamagitan ng pagpunta kasama niya. Gayunpaman, nagpatuloy si Elliot sa paghahanap. Nauna sa kanya at sinabing may determinasyon. Nangako si Jared na pupunta siya. I can explain to Jared that you can't make it because you're busy. Si Jared ay hindi magagalit sa iyo dahil siya ay isang taong mapagpatawad, nakikiusap ako sa iyo. Elliot, hindi ka ba pwedeng pumunta? Binigyan siya ni Anastasia ng nagsusumamong tingin. Anong mali? Ikinahihiya ba kita? Lumingon si Elliot para tingnan siya. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa reputasyon ng sinuman. Dahil ayaw lang ni Anastasia na gumanap si Elliot. Ang ama ni Jared dahil hindi niya kaya. Para ipaliwanag ang sarili kung may nakakaalam. Ito, seryoso ako. Hindi ka talaga dapat pumunta. Ipapangako ko na ililibre kita sa isang pagkain kung hindi ka pupunta. Hindi. Ililibre kita ng isang buong araw na pagkain. Paano kung ganoon? Sinubukan niya ang lahat para hikayatin si Elliot na magbago ang isip, ngunit nanatili si Elliot. Hindi natinag. Pupunta ako. Ano ang gusto mong gawin ko para hindi ka pumunta? Sinubukan ni Anastasia na makipag-ayos sa kanya. Kung pakakasalan mo ako ngayon, hindi pupunta. Lumingon si Elliot at sumagot. Nag-iisip, habang binigyan siya ni Anastasia ng isang walang imek na tingin. Imposible iyon.
Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng walang emosyon, at nakarating sila sa kindergarten nang wala sa oras. Noon lang, marami ng magulang doon. Bagamat dumating sila 15 minutong mas maaga. Pagkatapos masulyapan ang kanyang relo, iminungkahi ni Anastasia, bakit hindi muna tayo maghintay sa kotse? Pagpasok, malamang ay umiidlip pa si Jared ngayon. Tumanggo si Elliot bilang pagsang-ayon bago niya sinimulang gamitin ang kanyang telepono para tingnan ang mga pinakabagong balita para mawala ang oras. Samantala, ang lalaki sa tabi niya, na hindi ugaliing mag-scroll ng walang isip sa kanyang telepono, nakatutok ang tingin sa kanya. Sa sandaling ito, ang mahabang buhok ni Anastasia ay itinulak sa likod, nag-iwan ng ilang hibla ng buhok ng sanggol upang bigyang diin ang kanyang buong pisngi. Ang kanyang mga pisngi ay malambot at bouncy, nagpapakita kung gaano kahusay ang kanyang balat. Kabanata 86. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Elliot ay lumipat sa mga labi ni Anastasia. Ang kanyang mga labi ay matambok at malambot, nagpapadala ng mga senyales upang imbitahan ang lalaki. Samantala, si Anastasia, na nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng pinakabagong balita, ay nakaramdam ng isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya bago siya lumingon upang salubungin ang malalim na tingin ni Elliot. Nang maramdaman niya kung ano ang iniisip nito, natigilan siya. Na-aerosol na naman ba siya? Oras na. Tara na. Itinago ni Anastasia ang kanyang telepono at lumabas ng sasakyan. Kasabay nito, nawala ang mapang-akit na tingin sa mga tingin ni Elliot bago siya bumaba ng kotse at tumungo sa kindergarten kasama si Anastasia. Noon pa lang, natigilan ang dalawang batang babaeng guro na nag-uusher sa pasukan sa kindergarten nang makita nilang papunta sa kanila ang mag-asawa. Ang lalaking naglalakad sa tabi ni Anastasia ay naglalabas ng mayabang at marangal na aura. Bagamat naka-white dress shirt lang siya kasama ng itim na slacks, ang 6'2" height niya ay para siyang royalty. Ito ba ang kahulugan ng perpekto? Diyos ko, ama ba iyon ni Jared? Ang gwapong lalaki. Miss Tillman, ito ba ang ama ni Jared? Tanong ng isa sa mga babaeng guro. Napaawang ang labi ni Anastasia. Oo, ako ang ama ni Jared. Pag-amin ng lalaking katabi niya gamit ang malalim na boses. Halika na, magsisimula na ang aktibidad. Ilang sulyap pa ang mga guro kay Elliot. Aking kabutihan. Siguradong natutuwa ang ina ni Jared sa tanawing ito. Ang sarap sigurong pakasalan ang isang magandang lalaki at magbuntis din ng magandang anak. Si Jared at ang kanyang ama ay may napakaraming pagkakahawig sa isa't isa. Sigaw ng isa sa mga guro. Gayunpaman, hindi nakaimik si Anastasia nang marinig niya ang guro. Seryoso. Paano magiging kamukha ng anak ko ang lalaking ito? Magkamukha ba lahat ng gwapo? Gayunpaman, imposibleng magkamukha na kahit na ang mga estranghero ay nag-iisip na sila ay mukhang mag-ama, hindi ba? Dahil ang programa ay gaganapin sa larangan ng kindergarten, gumawa sila ng isang entablado kasama ang mga upuan para sa mga magulang. Bilang Anastasia nakatala Jared sa isang ordinaryong kindergarten, naunawaan na ang mga uri ng kagamitan ay medyo may edad na. Sa sandaling ito, isa-isang lumabas ang mga bata, hawak-hawak ang lelayan ng kamiseta ng nasa harapan nila. Lahat ng mga bata ay mukhang kaibig-ibig at masaya habang ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag ng buong pagmamalaki nang makita ang kanilang mga magulang. Nang makita ni Jared ang mga taong inaasahan niya, napangiti siya, lumantad ang mapuputing ngipin, bago kumaway si Elliot sa kanya. Noon, ang presensya ni Elliot ay hindi lang fan service sa mga guro kundi ay candy din sa lahat ng mga batang ina. Lahat sila ay matamang nakatitig kay Elliot, na para bang magiging kanila siya kung titigan sila ng matagal at matindi. Maging ang mga ama ay nagsimulang eye-scan si Elliot pataas at pababa habang iniisip ang kanilang sarili, gaano ba ka-unfair para sa lalaking ito na makuha ang lahat ng mga benepisyo kapag tayong lahat ay lalaki. Paano siya magiging gwapo at maganda ang pangangatawan habang elegante, matalino, at mayaman. Gayunpaman, maganda ang pagkakakross ng mga braso ni Elliot bago dumapo ang tingin niya kay Jared. Sa pagkakataong iyon ay banayad at malambot ang kanyang titig na para bang tinatitigan talaga niya ang sarili niyang anak. Nang matapos ang punong guro sa kanyang talumpati, sinimulan ng mga guro na itaas ang mga bata sa entablado para sa kanilang pagtatanghal sa klase. Para sa grade 3 class,
Ang bawat bata ay naging kaibig-ibig na mukhang mga anghel bago ang grade 2 na mga bata sa klase ay sumayaw na kaibig-ibig sa isang magandang kanta, at si Jared ay bahagi rin nito. Kasunod nito, ang mga bunsong bata na nasa grade 1 ay umakyat sa entablado bago nagsimulang umiyak ang ilan sa kanila, dahilan upang ang ilan sa mga magulang sa ibaba ng entablado ay nagsimulang tumawa habang si Anastasia ay humajejek din. Nang tumangala siya at sinalubong ang tingin ni Elliot, na nakaupo sa tabi niya, bigla niyang napansin na may maamong tingin ito sa karaniwang malamig nitong mukha. Sige, nais naming magpalit ang aming mga magulang ng mga damit na inihanda para sa mga aktibidad mamaya dahil ang aming mga aktibidad sa pamilya ay magsisimula na. Matapos makuha ang mga damit, lahat, kasama si Elliot, ay pumunta sa washroom para magpalit. Maya-maya ay lumabas na ang lahat habang si Elliot ay nakatayo sa gitna ng mga tao na nakadilaw na t-shirt. Bagamat ordinaryong t-shirt lang ang suot niya ay medyo mahal niya ito na para bang nagkakahalaga ng 10,000 Kabanata 87. Maging si Anastasia ay ilang sulyap pa kay Elliot. Bihira lang siyang makita sa ganoong tanawin, at talagang gusto niyang kunan siya ng litrato bilang alaala. Nais naming hilingin sa mga magulang na tumayo sa tabi ng kanilang mga anak dahil nagsisimula na kami sa aming unang round ng mga aktibidad ng pamilya ngayon. Nang lumapit si Elliot para tumabi kay Jared, masayang niyakap siya ng bata habang naririnig ni Anastasia ang pares ng mga babae sa tabi niya na nagchichismisan. Siya ang pinakamainit na tatay na nakita ko. Alam ko naman diba, akala ko celebrity siya noong una. Pagkatapos, binigyan nila si Anastasia ng isang naiinggit na tingin bago ang isa sa kanila ay nag-ipon ng lakas ng loob na pumunta kay Anastasia at nagtanong, "Iyan ba ang iyong asawa at anak?" Nang marinig iyon, naramdaman ni Anastasia na namula ang kanyang mukha bago siya tumango bilang pagsang-ayon. Ang unang round ng aktibidad ng pamilya ay isang dribbling game na gaganapin sa entablado, at magkakaroon ng 3 grupo na maglalaban-laban sa parehong oras. Ang bawat bata ay ipapares sa kanilang mga ama, at ang mga ama ay kailangang ipasa ang mga bola sa kanilang mga anak, habang ang mga bata ay kakailanganin upang dalhin ang mga bola sa dulo. Lahat ng mga magulang sa ibaba ng entablado ay naaliw nang magsimula ang kompetisyon. Nang turn na ni Elliot, mabilis niyang itinapon ang 2 pang pares ng mag-ama sa kanyang mabibilis na galaw, habang mabilis na dinala ni Jared ang bola at sumugod patungo sa endpoint, na ginawa nilang panalo sa round. Pagkatapos, ang bawat nanalong grupo ay nagpatuloy sa eliminasyon bago tuluyang napunta sina Elliot at Jared sa unang lugar. Nang makita ang masayang ngiti ni Jared, si Anastasia, na nasa ibaba ng entablado, ay nakaramdam ng pagluha dahil ito ang unang pagkakataon na makita si Jared na mukhang proud at masaya habang ang lalaking katabi ni Jared ay yumuko upang panasan ang pawis ni Jared ng marahan. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na talagang may utang siya kay Jared dahil sa hindi niya pagkakaloob sa kanya ng kumpletong pamilya. Kasunod noon ay isang ball hoop game kung saan ang bawat ama ay kailangang mabilis na umikot ng 6 na beses habang karga-karga ang kanilang mga anak bago ihagis ang bola sa isang hoop, at ang grupong makakagawa ng pinakamabilis at pinakatumpak na paghagis ang siyang mananalo. Habang ang iba ay nahihilo pagkatapos gumawa ng napakaraming pagliko, si Elliot ay nakakumpleto na ng 10 set ng pagliko at inihagis ang mga bola sa hoop sa bilis ng kidlat. Nakakabaliw katumpakan, impressing ang karamihan ng tao. Nako, napakagaling ng tatay na iyon sa larong ito. Astig. Hindi napigilan ng isa sa mga ina ang mapasigaw ng malakas. Pagkasabi nito, iyon din ang naisip ng lahat ng mga nanay na naruroon. Itong ama ay ang kambing. Ang lahat sa ibaba ng entablado ay puno ng papuri para kay Elliot, habang ang mga mata ni Anastasia ay nanlaki sa gulat, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nakitang masaya si Jared. Nanalo na naman sila. Matapos manalo si Jared ng 2 beses na magkasunod, umakyat ang punong guro sa entablado at inihayag, "Anyayahan natin ang nanay ni Jared na sumama sa atin sa entablado." Kaagad, nablangko ang isip ni Anastasia. Ano ang sinusubukang gawin ng punong guro? Gayunpaman, alam niya na hindi niya mapigilan ang pag-akyat sa entablado, kaya huminga siya ng malalim bago siya umakyat ng nakangiti. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwang nagtanong ang punong guro, nanay ni Jared. "Una, gusto kong tanungin kung saan mo nahanap ang iyong sarili na isang napakahusay at gwapong lalaki bilang iyong asawa." Kaagad,
Namula si Anastasia bago niya napangiti at nauutol. Well. I guess it's fate. Nakakamangha talaga ang ama ni Jared. Maaari ko bang malaman kung ano ang kanyang trabaho? Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa larangan ng pananalapi. Ang magnetic voice ni Elliot ay lubhang nakakabighani. Wow! I bet magaling kang kumita ng pera. Noon, kahit ang headmistress, na nasa edad 40 na, ay ilang beses ding napasulyap kay Elliot dahil ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganito kagandang ama. Sige, susunod na, sabihin sa ama ni Jared ang kanyang ina, magaling ka, wifey. Biglang nag-request ang headmistress. Sa buong panahon, si Elliot ay may maliit na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang ngiti ay lumalim sa kahilingan. Matapos kunin ang mic na ipinasa sa kanya ng headmistress, tinitigan niya si Anastasia bago sinabi sa malalim na boses, "You've done well, wifey." Nang makasalubong ang nakakapasong tingin ng lalaki, naramdaman ni Anastasia ang pag-init ng kanyang mukha. Sa katunayan, halos natatakot siyang malaman kung ano ang susunod na gagawin ng punong guro. Hayaan natin ang ina ni Jared na magtapat sa kanyang ama at sabihin, "Mahal kita, hubby." Deklara ng punong guro habang si Anastasia ay hindi nakaimik. Kabanata 88, Diyos ko, gusto kong sipin ang sarili ko ng husto. Bagamat naipasa na sa kanya ang mikropono, ganap na blanko ang isip ni Anastasia, dahil hindi niya ito masabi. Sabihin mo na, Mommy. Sa sandaling ito, si Jared, na nakatayo sa tabi niya, ay nag-aalalang hinayla ang kanyang pantalon. Noon lang, walang choice si Anastasia kundi sabihin sa mic ng mabilis, "I love you, hubby." Pagkatapos sabihin iyon, gusto niyang umalis kaagad sa entablado, ngunit muling umalangaw ang walang humpay na boses ng punong guro. Bakit hindi natin hayaang yakapin ng ama ni Jared ang ina ni Jared ngayon? Habang natulala si Anastasia, ang braso ni Elliot ay pumulupot sa kanyang baywang bago siya idiniin sa kanyang dibdib at sinimulang amoy ang amoy ng kanyang male pheromones. Samantala, nagsimulang magpalakpakan ang mga tao bago tuluyang bumalik sa katinoan si Anastasia at likas na tinulak si Elliot palayo. Pagbaba nila sa stage ay mabilis na bumalik si Jared sa kanyang upuan habang si Elliot naman ay bumalik sa kanyang upuan sa tabi ni Anastasia. Gayunpaman, natakot si Anastasia na tumingin kay Elliot at gusto lamang niyang matapos ang mga aktibidad ng pamilya sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, ang mga sumusunod na aktibidad ay mga aktibidad ng pamilya sa pagitan ng mga bata mula sa ibang mga klase kasama ang kanilang mga ina. Bandang 4:00 p.m., nagsimula na ang award ceremony, at bumalik si Jared na tuwang-tuwa sa sarili niyang mini glass trophy. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Anastasia nang ipahayag ng punong guro ang pagtatapos ng seremonya dahil hindi na siya makapaghintay na umalis kasama si Jared. Nang sumakay sila sa kotse ni Elliot, napansin ng lahat ng mga magulang na si Elliot ay nagmamaneho ng Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Samantala, sa kotse, bumulalas si Jared, "Mr. Presgrave, ang cool mo ngayon. I bet pagod ka. Let me treat you to dinner tonight." Bahagyang tumalikod si Elliot at nag-alok. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Anastasia. "Mabuti naman. Iuuwi ko na si Jared. Mommy, Mr. Presgrave shouldn't have to treat us to a meal because it's the other way round instead. Bakit hindi tayo lumabas para kumain ngayong gabi? Ang treat mo." Naiplano na ni Jared ang lahat. Sa kabilang banda, ayaw ni Anastasia na magmukhang kuripot at walang utang na loob sa harap ni Jared. At saka, napagtanto niya na tama si Jared, at dapat niyang gantihan si Elliot sa pagtulong kay Jared ngayon. "Sige, ililibre kita ng pagkain, pagkatapos," sabi ni Anastasia sa lalaking nagmamaneho. "Oo naman. Saan tayo pupunta?" "Pumunta tayo sa restaurant na naghahain ng local cuisine sa ibaba ng bahay ko." Ayaw niyang maglakbay ng malayo dahil kailangan pa niyang linisin ang kanyang anak pagkatapos. "We stay here," sabi ni Jared kay Elliot nang huminto siya sa kalsada kung saan binili ni Anastasia ang kanyang bagong lugar, pagkatapos ay tumango si Elliot sa binata. Naghahain ang restaurant ng mga lokal na pagkain, at maganda ang takbo ng negosyo. Matapos pumili si Anastasia ng isang mesa malapit sa bintana at makaupo, nag-order siya ng ilang mga lokal na delicacy, at ang kanilang pagkain ay naihain kaagad. Kasabay nito,
Pinaglalaroan pa rin ni Jared ang kanyang trapeo sa kanyang upuan. Kumain ka na. Although this isn't some fancy restaurant, the dishes here are not bad, alok niya sa lalaking nakaupo sa harapan niya. Hindi ako mapili. Kinuha ni Elliot ang kanyang mga kagamitan at nagsimulang kumain, habang si Anastasia ay pumili ng pagkain para kay Jared. Sa pananaw ng isang tagalabas, mukha silang isang pamilyang may tatlo. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Anastasia na makaramdam ng ginhawa na si Jared ay nasa isang ordinaryong kindergarten, at ang mga magulang dito ay walang malawak na lipunan, kaya hindi nakilala si Elliot. Pagkatapos ng hapunan, habang nagbabayad siya ng mga bayarin, naglakad-lakad si Jared nang hindi pinapansin ang paligid at haharap na sana siya sa isang waitress na nagmamadaling lumapit na may dalang ilang pinggan. Jared, ingat ka. Mabilis na hinayla ni Elliot si Jared sa likod niya para protektahan siya habang ang waitress ay natakot bago tumagilid ang tray, at lahat ng pinggan ay dumapo sa braso ni Elliot. I'm sorry. Nagsimulang umiyak ang waitress, na isang intern, dahil sa gulat bago niya sinubukang linisin ang braso niya ng nagmamadali. Habang nasaksihan ni Anastasia ang pagdumi ni Elliot sa kanyang kamiseta para iligtas si Jared, mabilis siyang sumugod para aliwin ang umiiyak na waitress. Ayos lang. Malapit lang naman tayo. Pagkalabas ng restaurant, wala siyang choice kundi yayain si Elliot para linisin ang sarili. Mabuti na lang at nasa sasakyan pa rin ang t-shirt na sinuot mo para sa mga aktibidad ng mga magulang. Hindi mo iniisip na baguhin iyon, hindi ba? Tanong ni Anastasia kay Elliot. Oo naman. Maliligo ako sa inyo. Malinaw. Ang isang malinis na pambihira tulad ni Elliot ay hindi pipiliing umuwi sa isang maruming kamiseta. Matapos makuha ang t-shirt sa sasakyan, umuwi si Anastasia kasama sina Jared at Elliot. Nang makita ni Elliot ang bagong lugar ni Anastasia, napagtanto niyang mas malaki ito kaysa sa apartment na tinutuluyan niya noon, at mas komportable ito kaysa dati. Kabanata 89. Napagtanto ni Anastasia na hindi dala ni Elliot ang t-shirt pagkatapos niyang pumasok sa banyo. Habang si Jared ay bumalik sa kanyang silid upang laruin ang kanyang Lego, sinimulan niyang ayusin ang sala at nawalan ng oras. Nang marinig ni Anastasia ang pagbukas ng pinto ng banyo, lumingon siya ng katutubo upang makita si Elliot, nabasa ang buhok, na lumalabas na walang suot kundi ang kanyang slacks. Sa ilalim ng liwanag, ang kanyang malakas na pangangatawan ay ganap na nalantad, na nagpapakita ng kanyang pino na mga talom ng balikat at mga buto ng kwelyo, pati na rin ang kanyang tinukoy na mga kalamnan sa tiyan. Dahil wala pang sinturon si Elliot, hindi maiwasan ni Anastasia na makaramdam ng banta sa kanyang presensya doon at pagkatapos. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mawalan ng ulirat dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong perpektong lalaki. Bilang isang perfectionist, gusto talaga ni Anastasia na sumulyap pa kay Elliot. Tapos ka na bang tumitig? Dahil sa namamagang lalamunan ni Elliot, medyo namamaos ang boses nito, habang mabilis na namula ang mukha ni Anastasia bago niya ibinaba ang ulo at nagmamadaling pinunasan ang mesa para kumilos na parang abala. Nasa couch ang t-shirt mo, paalala niya. Pagkatapos, mahabang hakbang si Elliot patungo sa sopa bago isinuot ang dilaw na t-shirt. Sa sandaling iyon, dumapo ang kanyang tingin sa payat na baywang ni Anastasia. Bigla na lang siyang nakaramdam ng ayaw na tapusin ang araw ng ganoon. Sa sandaling ito, mas nabalisa siya dahil sa shower bago siya tumungo sa silid ni Anastasia at nagtanong, nasaan ang aking telepono? Kasabay nito, nagulat si Anastasia. Bagamat hindi niya nakita ang telepono ni Elliot, sigurado siyang wala ang telepono nito sa kanyang silid. Wala sa kwarto ko, sabi ni Anastasia bago niya ito mabilis na sinundan sa kanyang kwarto. Habang si Elliot ay tumitingin sa paligid ng kama, lumapit siya sa kanya bago siya hinawakan sa kanyang mga braso at pinilit na bumagsak sa matigas na dibdib ng lalaki. Sa susunod na segundo, hinawakan ang baba ni Anastasia bago siya napilitang tumangala habang si Elliot ay ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan siya ng labag sa kanyang kalooban. Nang matikman ang matamis na halimuyak ng labi ni Anastasia, tumahimik si Elliot dahil nakakahumaling ang malalambot na labi ni Anastasia kaya patuloy siyang nagnanais ng higit pa. Kailan pa naging karismatiko ang babaeng to na kaya niya akong pukawin sa isang halik lang. Sa kabilang banda, napatulala si Anastasia. God damn it.
How dare he trick me into my room to take advantage of me? Gayunpaman, katabi lang ang kwarto ni Jared, at ayaw niyang mapunta si Jared sa eksenang ito dahil maliit lang ang bahay, kaya pilit niyang tinutulak si Elliot palayo habang tinatanggihan ang halik nito. Samantala, nabigla si Elliot. Bakit parang pamilyar ito? Katulad na lang ng nangyari noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Ang matamis, hindi malilimutang pabango na ito, ang hilanghing niya, at ang paraan ng pagtutulak niya sa akin palayo, ay masyadong pamilyar. Gayunpaman, alam ni Anastasia na mas naging possessive si Elliot habang sinusubukan niyang itulak siya palayo, dahil nag-trigger ito sa kanyang urge na dominahin siya. Sa sandaling iyon, may natapilok na paa sa isa pa, at silang dalawa ay nahulog sa malambot na kama sa loob ng susunod na segundo. Sa wakas, nakawala si Anastasia sa pagkakahawak ni Elliot bago niya pinandilatan ng masama ang lalaki sa kama at nagmura, "Elliot, tanga ka." Sabay tingin din ng lalaking nasa kama. Kanina lang, may malakas na pagnanasa sa loob niya na panatilihin siya para sa kanyang sarili at dominahin siya. Pakiramdam ni Elliot ay nababaliw na siya, dahil hindi niya magawa iyon. "Gusto kong umalis ka na sa bahay ko. Hindi ka na tinatanggap dito." Sinaman siya ng tingin ni Anastasia bago niya inis ang mga labi niya para ipahiwatig ang kanyang pagkasuklam. Samantala, ibinaba ni Elliot ang kanyang tingin bago sumilay ang isang salungat na tingin sa kanyang mukha. Pagkalabas niya, hindi na siya nagsalita at umalis na pagkatapos kunin ang susi ng kotse niya at telepono sa sopa habang nakaupo si Anastasia sa sopa na nakalapat ang noo sa palad niya. "Hindi ko maaaring patuloy na pahintulutan ang lobo sa aking bahay ng paulit-ulit. Masyadong mapanganib ang lalaking ito, at hindi ko na siya papayagang lumapit pa." Kabanata 10. Sa gabi, sinamahan ni Anastasia si Jared hanggang sa makatulog ito bago ito bumalik sa sarili nitong silid. Habang nakahiga siya sa kama, nag-flashback siya sa mga nangyari bago dumaan ang isang nakakakuryenteng sensasyon sa kanyang katawan. Paano ito posible? Iniiwasan ko ang mga lalaki at anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanila maliban sa paminsan-minsang pakikipag-ugnay kay Nigel pagkatapos ng nangyari 5 taon na ang nakakaraan, ngunit ito ay mahigpit na platonic sa pagitan naming dalawa, kaya bakit nagawang pukawin ako ni Elliot? Dahil ba masyado siyang charismatic? Hindi, imposible iyon. Si Elliot ang tao ni Hailey, at hinding-hindi ko nahahayaang hawakan muli ako ng sino mang may kaugnayan kay Hailey. Noong Sabado ng umaga, nagising si Anastasia at instinctive na tiningnan ang kanyang telepono upang makita kung mayroon siyang anumang mga notification bago niya napansin ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Noong una, inakala niyang spam message iyon, pero napaupo siya bigla dahil sa nilalaman ng text. "Ako ang lalaki mula sa 5 taon na ang nakakaraan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ipinanganak mo ang anak ko?" Nang makita iyon, namutla ang mukha ni Anastasia habang nakatitig sa mensahe sa pagkabigla bago nablangko ang kanyang isip. Paano ito posible? Paano nalaman ng lalaking 5 taon na ang nakakaraan tungkol kay Jared? Sinabi ba sa kanya ni Hailey o Erica ang tungkol dito? Gayunpaman, ang bagay na pinakakinatakutan niya ay sa wakas ay nangyari na. Sa wakas ay nagpakita na ang Bast Asterisk Road para nakawin si Jared. Si Hailey siguro ang nagsabi sa kanya nun. Dahil inayos niya ang lahat sa unang lugar, dapat ay nanatili siyang nakikipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, pinilit ni Anastasia na kumalma bago sumagot sa text message. "Di ko alam ang sinasabi mo. Maling tao ang nakuha mo. Anastasia Tillman, mas mabuting makinig ka sa akin kung ayaw mong kunin ko ang iyong anak sa iyo, o tiyak na aalisin ko siya." Pakiramdam niya ay tumataas ang intensyon ng pagpatay nang makita ang tugon ng lalaki. "Paanong ang isang taong nakagawa ng krimen ay subukang agawin ang aking anak mula sa akin? Papatayin kita kung susubukan mong ilayo sa akin ang anak ko." Kitang-kita ang galit sa sagot ni Anastasia. "Gusto kong makilala mo ako sa aking itinakdang lugar, o hintayin mo na lang na agawin sa iyo ang iyong anak." Si Jared ang pinakamalaking kahinaan ni Anastasia, at gagawin niya ang lahat para sa kanya, kabilang ang paglalagay ng panganib sa sarili niyang buhay. Dahil sa wakas ay lumitaw ang B**** ng isang lalaki, walang paraan para iwasan siya nito kahit na ayaw nitong makilala. "Sige, I'll meet up with you," sagot ni Anastasia sa mensahe.
Sabay ngisi ni Hailey na nasa kanyang marangyang mansyon nang mabasa ang sagot ni Anastasia sa kanya. Kakasimula pa lang ng palabas. Hanggat kaya kong kontrolin ang karakter na ito, magagawa ko si Anastasia na gawin ang lahat dahil sa takot niyang mawala si Jared. Sa kabila noon, may ibang plano pa rin si Hailey ngayong gabi. Sa kabilang banda, si Anastasia ay nasa takot at pagkabalisa sa buong araw. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan siya kay Francis para puntahan siya sa tanghali para alagaan si Jared dahil kailangan niyang puntahan ang lalaking iyon. Inaasahan talaga ni Anastasia na magkakaroon si Jared ng isang mahusay na ama, ngunit ang lalaki ay isang asterisk shoal. Pagkaayos ni Jared ay tiningnan niya ang kanyang telepono para makita ang isang address pati na rin ang mensahe ng lalaki. Pumunta ka dito sa oras. Kung tatanggi kang sumama, sisiguraduhin kong babayaran mo ito. Bandang 5:30 PM, sumakay si Anastasia ng taxi patungo sa napagkasunduang lokasyon ng pagkikita. Dahil hindi siya sigurado sa eksaktong lokasyon kung saan sila nagkikita, bumaba siya mula sa taxi sa paligid ng napagkasunduang lokasyon ng pagkikita-kita bago niya napagtantong nasa isang malayong eskinita siya at walang tao doon. Sakto nang gusto niyang tanungin ang lalaki tungkol sa kanyang kinaroroonan, biglang tinakpan ng isang tao ang kanyang bibig mula sa likuran bago niya nalalanghap ang mga gamot na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay. Kaagad, kinaladkad si Anastasia sa loob ng isang van bago umalis ang van, tumambad ang isang sports car sa likod nito, habang si Hailey, na nasa kotse, ay nagpadala ng isang mensahe. Ipadala siya sa itinalagang hotel. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya kay Alice upang matiyak na nagawa na rin niya ang lahat mula sa kanyang panig. Sinabi ko kay Chairman Morris na makipagkita sa akin sa hotel room mamayang 10 PM. Sigurado ka bang pupunta doon si Anastasia? Huwag kang mag-alala. Nasa aking mga kamay ngayon si Anastasia, at pinapunta ko siya sa silid para mag-enjoy si Chairman Morris mamaya. Napangisi si Hailey dahil maayos ang pag-usad ng kanyang plano, dahil makukuha niya ang footage ni na Anastasia at Ben Morris bukas ng umaga. Sa sandaling i-play niya ang footage sa seremonya ng mga parangal, malalaman ng lahat na nanalo si Anastasia sa pamamagitan ng pagpasok sa kama ni Ben Morris. Sa oras na iyon, tiyak na mawawala ang lahat ng kanyang mga kredito at magiging katatawanan sa larangan. Kahit nasubukan ni Elliot na tulungan siya sa burgwa, mapapahiya pa rin si Anastasia at hindi na makakabalik.